yung statement, ganyan si Mike Abby, yung statement, yung statement mga bossing, oy love ko to, mabuhay ka. Bakit ikaw bigla ka rin nawala nung ano? Ito si love ko to, alikot-likot. Saglit mo lang din nakita, parang mga bagyo, bigla rin nawala. Hayop na yan. Bakit walang video yung nag-live kahapon? Walang video yung live ko kahapon. Bayaan mo na yun. Baka ninakaw na ng mga hayop na yan. So eto na. Sige, i-play na natin itong sinabi ni PRD kasi kagabi nakafocus tayo doon sa ibinalita natin kay Baste Duterte. So this time, dito naman tayo mag-focus sa mga sasabihin nung ibang mga nagsalita dyan na talaga naman tagos sa puso yung mga statement. Hindi yung kanilang mga kwento. Ito. Pakinggan muna natin yung kay PRRD kung ano yung kanyang mga sinabi dito sa malupet, umahagupit na maisog rally sa Pampanga. Di raw galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang buod ng mensahe nito sa Maisog Peace Rally sa Angeles City, Pampanga. Naritong balita ni MJ Mondihar. Sa mga bago. Nakalusot na ang Maisog Peace Rally sa Luzon itong Lunes, June 17, matapos makakuha ng permit sa isang private school sa Angeles City, Pampanga. Una itong naharang sa Bustos, Bulacan kung saan last minute na nag-back out ang may-ari ng venue at nilagyan pa ng trailer truck ang entrance nito para wala makapasok. Wala pa rin kupa sa hiyawan at pagiging aktibo ng attendees ng Maisog. Present ang national speakers ng movement gaya nila attorneys Harry Roque, Glenn Chong, Victor Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, former NTF-ELCAC spokes Lorraine Badoy at sectoral leaders. Absent muna sa Maisog si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kanyang video message, meron siyang paglilinaw sa militar at kapulisan. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Nauna ng pinuna ni dating Pangulong Duterte ang pagsusulong ng Marcos Jr. government sa kontrobersyal na People's Initiative o PI. Saad niya, term extension ng pakay ng PI na labag sa konstitusyon. Pinupuna rin sa Maisog ang tila war posturing ng kasalukuyang pamahalaan sa China sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. At dahil mga panawagan sa pamahalaan ang laman ng Maisog Peace Rallies, nilinaw ni Duterte na hindi siya galit sa gobyerno at sa kasalukuyang Pangulo. May damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. Nilinaw rin na hindi niya pinapali sa pwesto si Presidente Marcos Jr. sa bawat speech nito sa Maisog. We just want reforms that yung naniririnig niyo sa grupo ng mga Maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. Sa huli, ipinunto na dating punong ehekutibo na itinatakda ng saligang batas ang karapatan natin magpahayag. Bagay na alam nito bilang naging Pangulo ng bansa. Walang interesado patalsigin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Ogo yan, kay dumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. Yon ang hindi kasi nila naiintindihan na even itong mga vloggers, nagagalit sila kay PRRD for being critical. Actually, this is not being critical. Nakikipag-touch base lang kami sa inyo dahil out of touch kayo. Ibig sabihin, hindi nyo alam yung talagang nangyayari sa bayan natin gawa ng masyado kayong mataas. Unang-una sa lahat, hindi nyo naranasan yung kahirapan ng mga Pilipino. Never kayong nagutom. Never kayong nagkulang sa mga pangangailangan nyo. Siguro sa aruga,
Kulang siguro kayo sa aruga. Oo, kulang siguro kayo sa dasal. Pero lahat ng bagay na naisin nyo sa buhay nyo, nakuha nyo ng walang kahirap-hirap. Kaya siguro, akala nyo na kami, ganun din ang buhay namin. Na paggising namin ng umaga, meron na dyan sunny side up eggs na taga-4, tatlong hotdog, tapos meron pang corned beef na madami, na mas madami pa kaysa sa kanin. Tapos meron kang hot chocolate na Swiss Miss. Tapos meron kang garlic rice na kahit kanin pa lang masarap na. Tapos meron ka pang orange juice. Oh, yung para sa mga pelikula, 'di ba? Yung sa mga pelikula ng mga nila Suba Serrero, pag almusal na nasa tabi ng swimming pool, yung lamesa nasa tabi ng swimming pool, kompleto 'yan, may hotdog, may itlog na sunny side up, may corned beef, may bacon, merong orange juice na freshly squeezed. Tapos nandoon sa swimming pool. Tapos yung si Ate Mayordoma, papagalitan yung naglalapag dyan na katulong, na nakaputi. Sabihin, hoy, bilisan mo. Pagkatapos mo dyan, hugasan mo yung mga pinggan doon. Tapos ikaw naman, yung katulong naman, opo ma'am, si Vilma Santos yun madalas eh. Opo ma'am. O diba, sino sa inyo dito yung inggit na inggit? Pag kumakain ng almusal yung, sige na, kumain ka, ito hotdog, ito corned beef, pag inggit na inggit ako lagi pag nanonood ako ng pelikula. Ang sarap naman ng almusal nila. Diba? Sarap ng almusal. Uy, may juice pa. Tapos may gatas pa. O sige na, bago kayo pumasok, kumain na muna kayo. Tapos yung mag-aalmusal, uupo lang na ganon. Kukuha lang ng tinapay, kakagat ng isa sa tinapay. Aalis ka na? Aalis na ako kasi nagmamadali ako, papa. Kasi yung mga kaklase ko, papa, nagmamadali kami dahil meron pa kaming exam. Hindi mo na inubos yung pagkain mo. Kumuha ng hotdog, humiwa isa tinapay. Hindi na papa, nagmamadali ako. Yung mga punyeta na yan, akala nila ganun ang buhay ng mga Pilipino siguro. Kaya siguro alam nila na walang problema sa Pilipinas. Kaya merong maisog para marinig ninyo na, oh shit, ang sarap ng buhay ko. Ernie Adoracion, maraming salamat ha. Napakasarap ng buhay ko. Pabiyahe-biyahe ako. Putang ina, naging Texas Roadhouse Steakhouse na tong Malacanang. Sa sobrang lahat ng klase ng steak meron dito dahil sobrang yaman natin. Dahil ang palit natin pang bilyonaryo, hindi sa atin pwede yung mga pabistik-bistik lang. Hindi ba? So kailangan mong marinig the reason why nandito ang maisog, hindi para palayasin kayo sa pwesto. Ngunit para gisingin kayo sa katotohanan na kayo ay nakatira sa isang third world country. At ang bansa na nabibilang sa third world country, may hirap po ang mga residente, ang mga mamamayan dyan. Kaya kailangan ayusin nyo yung pagtatrabaho nyo dahil ang yayaman nyo na, hindi nyo man paranasin ng ginhawa sa buhay itong mga pinagsisilbihan ninyo. Oo, maniwala. Kaya nga sabi ko nga tingnan mo sa pelikula lang nangyayari na ang isang kumakain, kayang kumain ng 3 sunny side up egg sa almusal. Yun yung buhay na gusto natin. Yung kumakain ng almusal sa tabi ng swimming pool. Oo, kumbaga kung ano yung mga dinanas nyo, gusto rin namin maranasan kahit hindi naman ganun. Pero yung kahit man lang makapag-almusal, makakain kami ng marami sa almusal, marami sa tanghalian, marami sa hapunan. Hindi, ngayon pinag-iisa na lang ang kain. Katulad ako, paggising ko, kakain ako alas 6 na. Minsan nga, doon na lang ako kumakain sa Seminay. Para tipid. Konting panahon na lang, Boss Dada, alas 3 na. Alam ko gutom ka na. May kape naman dyan, ikape mo muna. May miyang alas 6, pagpunta mo sa Seminay, may pagkain doon. Kasi ang bait ng mga tao dyan sa Seminay. Lagi may pagkain, di nauubusan ng pagkain doon .
Sige, naantayin mo na yung 6 o'clock, 6:30. Kumain ka na lang ng madami doon. Mantakin mo. Ganun na ginagawa ng mga Pilipino. Kinukumbinsi na nila yung sarili nila na yung gutom mo na yan, temporary lang yan. Oo, temporary lang yan. Haka-haka mo lang yan. Sabi ni Gadon, yung gutom na nararamdaman mo ngayon, haka-haka mo lang yan. Mamayang hapon, isang kainan ka na lang. Oo, isang kainan. Basta kumain ka ng madami memya. Para talagang at least nakatipid ka. Kaya may maisog para iparamdam sa inyo na may namomroblemang magsasaka, may namomroblemang nanay ng tahanan, na isa lang ang nagtatrabaho, may nagpapaaral na nanay, may namomroblemang estudyante, saan kukunin yung kanilang matrikula, yung kanilang tawag dito, pangbili ng project, may mga mangingisda na hindi makapangisda dahil sa mga katarantaduhan ninyo, na may mga tao doon sa mga malalayong lugar ng Pilipinas na hindi na naaabot ng sibilisasyon, na hindi na rin naaabot ng mga biyaya, ng mga ayuda dahil ninanakaw ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. So kailangan po itong makarating sa inyo dahil putang ina itong mga nakapaligid sa inyo parang mga gago. Lahat na lang na sinasabi sa inyo maganda. Maganda po ang ekonomiya. Talaga? Okay. Kumusta naman ang peace and order? Napaka-peaceful po sa Pilipinas. Oo, matulog ka sa kalsada nang meron kang cellphone. Paggising mo, 2 na cellphone mo. Ganun kaganda sa Pilipinas. So kailangan, yun ang sinasabi ni PRD na kahit from time to time, payagan nyo kaming magsalita kasi ito talaga yung nararamdaman ng taong bayan. Kaya para marinig ninyo, huwag kayong nakikinig dyan sa mga bilyonaryo yung mga putang ina, mga magnanakaw na mga nasa paligid ninyo. Malaman nyo kung ano yung problema. May problema, marami pala nagugutom. Kaya nga hindi na tinupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Akala nila maganda ang tinatakbo ng ekonomiya eh. Dahil yun ang sinasabi sa kanila ng mga tarantado nila ng mga advisor. Tingnan mo, yung gagong yan si Gadon. Di ba? Yan ang sinasabi sa presidente. Haka-haka lang nila yan. Maganda ekonomiya, pumunta ka sa mall. Ito, pumunta ka sa Jollibee, ang daming tao. Ibig sabihin, maganda ang ekonomiya, maganda ang buhay ng mga Pilipino. Puno ang restaurant eh. Yun ang katotohanan. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Maraming salamat. Tinitingnan naman ng Maisog Peace Organizers na magpatuloy ang kanilang aktibidad sa... Hindi ba? Yun na lang ang gagawin ng administrasyon. Pabayaan yung magpahayag and then makinig kayo. Putang ina, kung ayaw nyo makinig, di wag kayong makinig. Pero putang ina, pabayaan nyo silang magpahayag.